Ipinababasura na ni Pasay City Mayor Antonio Calixto ang kontrobersyal na ordinansang nagbubuwis sa mga may-ari ng aso at bisikleta sa lungsod. Sa liham ni Calixto sa konseho ng syudad, hiniling niyang pawalang bisa ang Section 82 at 83 ng Pasay City Revenue Code. Kasunod nito, ng pagsususpindi ng syudad sa implementasyon ng pagbuwis sa mga may alagang aso at may-ari ng bisikleta. Pinutakti kasi ng reklamo sa Facebook ang ordinansa na noon pang 1999 na ipasa. Ayon kay Mayor Calixto, hindi na kailangang singilin pa ang mga mamamayan ng Pasay kapag pinarehistro ang kanilang mga aso o bisikleta. Kinuwento ng writer na si Beth Orteza ang dahilan kung bakit patok sa masa at mahal ng publiko si Comedy King Dolphy. Samantala, isang pagpupugay din sa anibersaryo ni Pidol bilang hari ng komedya ang handog ng Star Studio Magazine. Narito ang report. Sa June issue ng Star Studio Magazine, ipinagdiwang ang ika-65 taon sa showbiz ng nag-iisang hari ng komedya na si Dolphy. Dito inilathala ang kanyang pagsisimula sa teatro at radyo noong dekada 40, ang hit TV shows, ang dugo niya'y mantika, mga pelikula, at ang iba't ibang mukha ni Dolphy at mga karakter na ginampanan niya, at ang mga tropeyo at acting awards na nakamit. Kung sino mga taong nagbigay sa kanya ng break, mga malalapit na kaibigan, at mga nakasama sa industriya. Kwento naman ni Beth Orteza na may akda ng kanyang biography na hindi ko ito narating mag-isa ang sinabi ni Dolphy tungkol sa mga kaibigang na mayapa na. Sabi niya, gusto kong magkaroon ng dinner ulit, sabi niya. With all of my friends na mga nawala na. Sila Pugo, nandun, si F. Pinche, Nida Blanca. Magkasama tayo ulit, pero huwag sana kaagad. Hasta la vista, kasabihin daw niya. Pero bakit nga ba patok at napamahal si Dolphy sa publiko? He did not consider himself a step or a notch higher than the others. I think he felt that he was, kapantay niya yung lahat eh. So it's easier to identify with someone na kapantay mo. Hindi mo tinitingala at hindi mo dinudiyos. Nakwento rin daw sa kanya ni Dolphy noon kung bakit laging nachichismis tuwing na-o-hospital siya. His first long hospitalization was nung inoperahan siya sa puso in 1998. Ilang beses din lumabas ang chismis na kesyo namatay, kesyo ganyan. He was a caring man. So, syempre siguro, marami din nag-aalala sa kanya. Sa kanyang kritikal na kondisyon ngayon, di may kakaila na napamahal na sa sambayanan si Dolphy sa dami ng bumibisita na nagdadasal na gumanda ang kalagayan ng hari ng komedya. One of his children said na how strange na nakikita mo ang daddy na siya ngayon ang nakaratay kasi sa maraming beses in the past, he would be there for people sa mga huling sandali ng buhay nila. Kahit ano pa man ang mangyari, wala raw makakapantay o makakapalit sa natamasang tagumpay ni Pidol sa sining. When he goes, you remember him because he made you laugh. When a country loses a Dolphy, it's with a deep sadness and pero a deep sense of gratitude. You find yourself saying, thank you, Dolphy. Thank you. Atin sa ABS, before pa pag-usapan yung National Artist Award na yon, meron tayo ibigay na parang sa kanya, di ba? Dolphy Theater. Dolphy Theater. Opo. Ayan. Yes. Talagang, hindi. Tsaka si Dolphy, tubong ABS-CBN, panahon pa ni Eugenio Lopez. Opo. Panahon pa, mga kaibigan ni Johnny De Leon. Johnny De Leon. Nauna pa kay Johnny De Leon, di ba? Oo, kasi original yan eh. So talagang siya talagang poste dito sa ABS-CBN. At wala ho sigurong ABS-CBN din kung wala din po si Dolphy. Kaya keep on fighting and let's hope and pray for the best. At syempre, life is short, kaya let's be happy this weekend. Yes. At yan po mga balitang nakalap sa amin mas malawak sa Papatrol. Paano ka magpapaka-happy this weekend? Well, niyayay. Si Gretchen, hindi ka pa sumasagot. Pag-isipan ko muna. Masyado, maglalabada ako bukas. Kula-kula ha, kula-kula. Kami ang Sorry, Gretchen, ha. Labada din ko bukas.
Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang sa Lunes. Happy weekend sa inyong lahat. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan!